Amber POV. Bianca naman, gawin mo lang sinasabi ng doktor. Kapag sinabing bed rest, just stay in bed. Huwag kang makulit. Sabi ni Amber sa kaibigan. Ka-video call niya si Bianca. Ilang araw na din silang ganyan. Simula nang balik sina Bianca at Drew mula sa honeymoon na mga ito, buntis ng kanyang kaibigan at pinayuhan ng doktor nito na mag-bed rest dahil sa subchronic bleeding na nakita sa kanyang unang ultrasound. Pero ang best friend niya, na kahit kailan hindi mahilig magstay sa bahay o mag-enjoy sa salitang confinement, patuloy na nagbubulungan kung gaano kalungkot ang sitwasyon nito. Pero paano ko mananatiling ganito, Amber? Gusto ko magtrabaho. Kailangan ko magtrabaho. Paano ako sa pagkabagot kung magpapatuloy ito? Reklamo ng kaibigan at bumulong-bulong pa nang hindi niya maintindihan. Pero nagtatrabaho ka naman, Bianca. Nagpapalaki ka sa isang sanggol sa tiyan mo. Para sa akin, trabaho yon. Kaya kung ako sa'yo, eat well, take proper rest, at sulitin mo ang oras na to para pahirapan si Andrew. Natatawang sabi niya. Kumarap si Bianca at sandaling bumungad sa mga mata nito ang kapilyuhan. At hindi niya alam, parang biglang gusto niyang ipagtirik ng kandila si Drew sa simbahan para sa kapayapaan ng buhay nito sa susunod na 7 buwan. Nagtawanan sila at nagkwentuhan pa hanggang sa biglatong sumeryoso. Amber, tell me how do I avoid you know? Baka hindi ko gusto nararamdaman ko ngayon. I'm being confined at all, but she protectively wrapped her arms around her belly. Mahal kong anak ko at ayoko may mangyari masama sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Mula nung ipakilala siya ng kanyang lolo Eliseo bilang isang Ledesma, napilitan din siyang lumabas kina Bianca at Drew. Kahapiyaw din niyang ikinuwento sa mga ito ang nangyari sa buhay niya matapos sila maghiwalay ni Sebastian. Noong una, galit na galit si Bianca. Hiniling nitong kausapin si Sebastian, subalit pinigilan niya to. Dahil para ano pa, lumipas na ang nakaraan at ang mga naiwala niyang kasama niyon, hindi niya maibabalik pa. Just take care of yourself, Bianca. And you and your baby will be just fine. Sabi niya maya-maya. Pwede mo ba akong puntahan? Alam kong ikaw ay may CEO na ngayon, pero maaari mo ba akong itingin sa schedule mo? Miss na kita. Di ko kasi matagalan si Drew. I cannot stand his face and his smell. Tapos dikit pa siya dikit sa akin. Nakakainis siya. Gusto ko na nga siyang ibalik sa nanay niya eh. Pero hindi rin ako papayagan ni Daddy. Even Mom and Victor said that I should sleep on it. Nakaka-frustrate talaga. Kaya please, puntahan mo na ako. Pinigil niya ang matawa. Ang weirdo talaga maglihi ng kaibigan niya. Parang siya rin noon. Napabuntong hininga siya. Kung sa bagay, matagal na rin silang hindi nagkikita ng kaibigan. Ang pagbisita sa lugar ni Drew at Bianca ay tiyak na makakatulong sa kanya na huminto sa pag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay. Sandali pa silang nag-usap ng kaibigan hanggang sa sinabi niya na aagahan niya mag-out ngayon para mabisita niya to ng mas maaga. And Bianca was more than happy to end the call with that in mind. Muli niyang hinarap ang laptop niya pagkatapos niyon. Lampas 2:00 na ng hapon, subalit ngayon lang siya sasagot sa mga emails niya. Nitong nakalipas na 3 araw, matapos nilang aksidente magkita ni Ma'am Divina sa White Oaks Garden, lalong tumindi ang kanyang pagkataranta kahit na panay ang pigil niya. Lalo tuloy tumitindi ang kagustuhan niyang huling lumipat sa London sa lalong madaling panahon. Alam niyang matatagalan lang bago mabunyag ang kanyang mga sekreto at hindi niya alam kung handa na ba siya para doon. Hindi pa niya nakakausap ang kanyang lolo tungkol dito. But she knew her grandfather would understand. Agad na nag-angat ng tingin si Amber nang biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. Agad siyang napatayo na makita niya si Sebastian sa may pintuan. He was breathing heavily. May nakita pa siyang pasa sa gilid ng labi nito. Kailangan ba nito makipag-away para mapuntahan siya sa building? Lalong kumabog ang puso niya. Napalunok siya na masalubong niya ang kulay abong mga mata nito na nakatitig sa kanya. May sakit, may galit, at may kalungkutan. And then it yawned her. Oh God, alam na nito.
Dahan-dahan tong lumakad palapit sa kanya. Umikot ng kanyang emosyon sa loob niya at hindi alam kung paano pakalmahin ang sarili. Huminto si Sebastian ilang hakbang sa harapan niya at tinitigan siya. Kung kanina puno ng puot at kalituhan yung mga mata nito, ngayon puno na ng pag-alinlangan ng lungkot. Did we have a baby? Mapait na tanong nito, pero bago pa man siya makasagot, nagmamadaling pumasok sina Miss Maricel, Marco, at dalawang security ng building sa loob ng kanyang opisina. Sinubukan ni Marco at ng mga gwardya na kalat ka rin si Sebastian palayo. Subalit ng laban to, agad na bumalot sa kanya ang takot at bago pa man may mangyari, nagsalita siya. Leave him. Leave us. I will speak to him. Sandaling nag-alangan si Marco, subalit sa huli ay tumalima rin. Sumunod ang mga security guards nito at binigyan siya ni Miss Maricel ng nakakaalam na tingin bago to lumabas ng opisina niya at sinarado ang pinto. Agad siyang bumaling kay Sebastian nang sila na lang dalawa. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas, nagkaroon sila ng huling pag-uusap. Umaasang hindi na sila magkikita. Pero ayun na naman sila, magkaharap, nakatingin sa mga tanang isa't isa na dati ay kumikinang sa sobrang pagmamahal. Sagutin mo ako, Amber. Please. Tuluyan na siyang napaluha. Yes. Sagot niya sa nanginginig na boses. Agad na namula ang mukha ni Sebastian. Nalilito at palakad-lakad sa opisina niya na para bang pinipigilan ng kanyang emosyon. Nasaan ang baby natin? Alanganin nitong tanong at halatang naguguluhan. Sandali siyang nagtaka. Akala niya isinabi na ni Ma'am Divina kay Sebastian ang lahat. Ngunit tila nakaligtaan na matandang babae ang mahalagang bahaging yun tungkol kay Baby Chidor. Amber, I demand to see our child. It's been 3 years. I don't... Dadalhin kita doon. Putol niya rito. Huminga siya na malalim at pinunasan ng kanyang mga luha bago lumabas ng opisina kasama si Sebastian. Sa kabilang banda, pinagmasdan ni Amber si Sebastian na tahimik na nakatingin sa punto ni Baby Chidor. Nakarating na sila sa mausoleo ng kanyang pamilya 30 minutes ago at simula nun ay hindi na nagsalita si Sebastian. Nakatayo lang ito, nakatingin sa puntod ng baby nila. Naalala niya ang unang pagkakataon na tumayo siya sa puntod ng kanyang sanggol noong nasa Las Vegas pa siya, nagtatago. Naguguluhan pa rin siya at dinadala ang sobrang sakit. That day was sunny and beautiful, perfect. And yet her world was crumbling right under her feet. Wala siyang nararamdamang saya o kalungkutan. Ilang linggo at buwan siyang dinadamayan ng kalungkutan at naging manhid to. Sinabi ni Jan sa kanya na kailangan niyang umiyak ng husto. At kahit gusto rin niya, hindi niya magawa. Hindi tutulo ang mga luha niya. Kahit gaano pa niya to gustong dumating. At gayon din ang pag-iyak ng kanyang puso ay ang pagdurugo para sa kanyang pinakamamahal na anak na ni minsan ay hindi niya hinawakan. It was only after she gave birth to Lily ay muli niyang natagpuan ng saya, isa pang dahilan ng kanyang pagkatao. Maya-maya pa, nakarinig siya ng pagsinghot. After that, nanginginig ang mga balikat ni Sebastian. Alam niyang pinipigilan nito ang sarili. Alam niyang hindi gustong ipakita na matataas at makapangyarihang si Sebastian Smith ang mga luhang tulad nito. Tulad kung paano nito tinakpan ang kanyang brokenness sa galit at pagiging perpekto. Ilang sandali pa, hinarap na siya nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong nito na puno ng hinanakit. Nalaman akong buntis ako nung umuwi ako dito para kay Bianca. Alanganin niyang umpisa. Sinabi niya rito kung ano talaga ang nangyari noong araw na yon. Nalaman niyang buntis siya. Ang rason ng pag-uusap nila ni Drew, ang pagtulong nito sa kanya, maging ang pag-uusap nila ng doktor. Sa sobra kong excited na makita ka, excited na akong umuwi sa'yo at sabihin sa'yo na magkakaanak na tayo. Pero, tuluyan ang bumagsak ang luha ni Amber. You were not there. At sa sumunod na pagkikita natin, inaakusahan mo na ako ng isang bagay na hindi ko ginawa.
Huminga na malalim si Sebastian na parang pinipigilan ng emosyon nito. Dapat isinigaw mo sa akin ng totoo. Ako'y walang kwenta at nabulag ng puot. Pero sana, makinig. Pinuto niya to. Halos hindi mo nga ako kayang makita. Makinig pa kaya sa akin? Lagi mo akong iniiwasan sa tuwing magkakaroon ka ng pagkakataon na para akong babae na meron nakakadiring sakit. Pero nanatili ako. Dahil kahit kailan, hindi ko gustong sumuko sa'yo. Sa atin. Hindi ko alam na matagal ka na palang sumuko. Matagal mo na pala tayong sinukuan. Ako na lang pala yung nagmamahal. Ako na lang. Amber, hindi yon. Sinubukan nito maglakad papunta sa kanya, ngunit umatras siya at dahan-dahang umiling. Hindi niya kaya maging malapit rito. Hindi sa panahon to ng kahinaan. Nung makita ko si Hana, noong umaga yun na palabas ng kwarto mo, alam ko nakapili ka na. At hindi ako yun. Kaya ginawa ko ang dapat kong gawin. Ang palayain ka. Sinabihan ako ni Estelita na ipapahatid niya ako sa kung saan ko man gustong pumunta. Pero sabi ng daddy mo, hindi na daw kailangan dahil hindi na ako parte ng pamilya. Kaya naglakad ako. Lumayo ako sa lahat ng sakit mula sa'yo. Pagdating ko sa gas station, tinudugo na ako. Natigilan si Amber habang kinurot ng alo ng sakit ng puso niya. Remembering that fateful day when she lost her son. Lalaking anak natin, tulad nung kung ano ang nais si Lola Imelda mula niyang malaman nitong tungkol sa ating pagbubuntis. Naglakas loob siya at sinalubong ang mga mata nito na ngayon ay puno ng luha. Siya ay napakaliit pa, Sebastian. Wala pang kalaban-laban. At wala akong magawa para iligtas ang anak natin. Tuluyan na rin siyang napakagulhol. Bumalik ang lahat ng sakit ng nakalipas sa 3 taon sa kanya. Muli siyang nilunod ng mga sana. Mga sana na kahit paulit-ulit niyang isipin, hindi na mangyayari pa. Dahil wala ng anak niya. Nangyari na ang mga nangyari at hindi niya yun mababago pa. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang pamilyar na bisig ni Sebastian na yumakap sa kanya. Hindi na siya tumutol. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinagbigyan niya ang sariling maging mahina at kumuha ng lakas kay Sebastian. Nakatayo lang si Amber doon habang umiiyak. Umiiyak sa mga bagay na ginawa niya at mas umiyak sa maraming bagay na hindi niya ginawa. Naiiyak siya habang hawak siya nito na malapit sa kanyang puso at nababalot ng kakaibang init at ginhawa na tanging si Sebastian lang ang makapagbibigay. Lalo siyang napahikbi na mapagtanto niya kung gaano kawa-awa ang pagiging dahilan at lunas nito sa kanyang sakit. Paano magiging ganun ang mga bagay para sa kanya? Bakit ba lagi nagiging komplikado pagdating kay Sebastian? Gusto niya tong kalimutan, tigilan ng mahalin, subalit palagi siyang naaakit rito. At kahit magbago ang mundo niya, the center will still be him, only him. Oh, how hopeless she is. Mas din naman niya ang init ng yakap nito habang pinapakalma niya ang sarili. Maya-maya pa, kusa na siyang bumitaw dito at umatras palayo. Tahimik silang nagtitigan sa isa't isa. I'm sorry, kasalanan ko ang lahat. Anito sa kanya. Alam kong nasasaktan ka dahil sa akin, sa mga bagay na ginawa ko. Pero kaya kong dalhin lahat ng sakit para sa iyo, Amber. Sisihin mo ako sa kahit ano. For everything, tatanggapin ko. Basta bigyan mo lang ako ng chance. Muli, bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang mga mali ko. At isang pagkakataon na lang, Amber. Pakausap nito na muling tumulo ang mga luha sa muka. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig para tumugon. Ngunit napakaraming emosyon ang dumaloy sa kanya, kaya natatakot siya magsalita. She'd tell him more than she should. She stared at him for a while, and he held her gaze. Tinanong mo ako kung mapapatawad ba kita? Marahan tong tumango. Kahit gustuhin ko man, hindi ko alam kung paano. Humikbi siya at naglakad palayo. Tumakbo siya papunta sa kanyang kotse habang nanginginig ang mga tuhod.
And once inside it, she drove away, hoping that after today, Sebastian will understand her hurt and not bother her again. Sebastian POV. Parang baliw na nagmamaneho si Sebastian. Pauwi siya sa mansyon at napakaraming katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. At gusto niya ng sagot ngayon. Wala nang iwan siya ni Amber sa White Oaks Garden. Nagkaroon sila ng anak. Isang anak na posibleng ayusin ang nasira sa pagitan nila. At lalong humigpit ang kamay niya sa manibela. Sa sobrang sakit ng puso niya, ay nahihirapan siyang huminga. Sa huling pagkakataon na naramdaman niya, iyon ay nang magising siya mula sa kanyang pagkakakoma at sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi nila mahanap si Amber kahit anong gawin nila. And no matter how he wanted to look for her, his leg won't allow him to. At ang mga araw ay naging buwan at ang mga buwan ay naging taon. Ngunit hindi niya to natagpuan hanggang sa biglang nagpakita si Amber at harapan niya. Ibang tao na may ibang pangalan. Naisip niya noon na pinaparusahan siya ng langit sa pananakit niya rito for making the mistake of not listening to her reasons when he had the chance to. Akala niya masakit na ang patuloy na mahalin si Amber kahit na alam niyang iba ng buhay nito ngayon. Pero hindi pa pala yun ang lahat ng parusa dahil sa napakalaking pagkakamali na nagawa niya rito. Alam niyang hindi siya magaling sa pakikipagrelasyon. Alam niyang mali ang ginawa niyang pagpili. Alam niyang pinilit niya ang kasal si Amber. Pero ang baby nila, buhay ng inosenteng baby nila ang nagbayad para sa lahat ng mga desisyon niya. Kasalanan niyang lahat. Kung hindi lang niya hinayaang masyadong mabulag ng galit at selos, kung nakinig lang sana siya sa mga dahilan ni Amber, nung nagmakaawa to sa kanya na maraming beses. Kung hindi lang sana siya nalasing at naligaw ng gabing yon, nung umuwi siya at nauwi sa pagtulog kay Hannah. Kung hindi lang sana siya masyadong nabalisa kinabukasan at nakipag-usap kay Amber bago to umalis. If only he did not allow his father to talk down on him. Like he was still that little kid he blamed for everything that's wrong within her family. Iba kaya ang magiging pangyayari? Tama si Amber. Wala kong kwenta. Paano niya nagawang saktan na nag-iisang babaeng minahal niya at inakusahan to na kung ano-ano? Hindi siya kayang lokohin ni Amber. Gaano man to ipinahamak ng mga larawang yon? Alam niya sa puso niya noon at hanggang ngayon ay hindi siya kayang lokohin ni Amber, lalo na kay Drew. Ngunit nabulag siya sa galit at puot niya, kaya tinulak niya to palayo. Hindi siya nakikinig sa mga dahilan. Paano siya naging kawalang kwenta? Minahal ni Amber ang buo niyang pagkatao. Alam nito kung gaano siya bugok noon. At kung gayon pa man, nanatili itong walang pag-aalinlangan. Pero anong ginawa niya? Ako mismo ang nagtaboy sa mag-ina ko. At ngayon, determinado siyang gawin ang mismong bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Sa sandaling huminto siya sa harap ng mansyon, kaagad siyang tumuloy sa loob. Sebastian, are you staying for dinner? Alanganing tanong ng mami niya sa kanya. Sinalubong pa siya sa gitna ng hagdan, parang namumugto ang mga mata ng kanyang ina. Kung bakit? Hindi niya alam. Halos 3 araw na din niya itong hindi pumapasok sa opisina nito. He had been meaning to pay her and visit and ask her why. Maybe later, kapag wala na sa pinakamataas ang kanyang galit at mas malinaw na ang kanyang isipan. Hindi na siya nag-abalang sumagot. Nilagpasan lang niya to at dumiretso siya sa home office na kanyang daddy. Ang kanyang daddy ay gumugugol na mas maraming araw dito kaysa sa Gold Hotel at iniwan ng lahat ng bulto ng trabaho sa kanya. Nakarinig siya ng mga yabag sa likod at tinatawag pa rin siya na kanyang ina. Subalit hindi niya yun muling pinansin. Agad na naningkit ang mga mata niya sa ama nang buksan nito ang pinto. Agad tong nag-angat ng tingin mula sa laptop nito. Sinabihan ako ni Estelita na ipapahatid niya ako sa kung saan ko man gustong pumunta. Pero sabi ng daddy mo, hindi na daw kailangan dahil hindi na ako parte ng pamilya. Naalala niya ang mga sinabi ni Amber at mas sinigpitan niya ang pagkuyom ng kanyang kamao. Ano ginagawa mo dito, Sebastian? Ang kanyang ama ay tumayo mula sa swivel chair nito. Subalit imbes na sumagot, dali-dali niyang nilapitan ng ama. Pinawalyuhan to at marahas tong isinandal sa dingding.
Napasigaw ang kanyang ina at nagmamakaawa na bitawan ng kanyang ama. Ngunit hindi niya ginawa. Pakiusap, Sebastian. Let go of your dad. Let's talk this out. Sabihin mo sa amin tungkol saan ba to? Tungkol to kay Amber at sa anak namin. Deklara niya sa mga to. Napabuntong hininga ang kanyang ina, and his father's eyes winded bago tumingin sa mami niya. You told him? His mother quickly shook her head, bumaling sa kanya. Worry and guilt was written on her face. Alam niyo pareho? Pero hindi niyo sinabi sa akin? Sigaw niya sa mga ito. Sinubukan namang mga tuwiran ng kanyang ina. It's not how. It is what is mother. Hindi siya makapaniwala na alam ng sarili niyang mga magulang ang tungkol sa anak nila ni Amber. Pero hindi nila sinabi sa kanya. Hanggang kailan nila gusto masaktan siya? Sinubukan ng kanyang ama na magsalita. Nilaman lang namin. Hindi, wala na akong panahon para makinig sa mga kasinungalingan mo. Pinutol niya to at mas idiniin to sa dingding. She was pregnant. Buntis si Amber sa anak namin sa sarili mong apo? At hinayaan mo siyang lumayo? Hindi mo man lang ako pinayagan na puntahan siya kaagad pagkaalis ni Amber. At pinilit ako makinig sa inyo at sa tatay ni Hannah na pinipilit ako managot sa nangyari sa pagitan namin ni Hannah kahit wala akong maalala. Ngayon, hindi ko mapigilan ang sarili ko na isipin kung ang lahat ng bahagi lamang ng iyong plano upang mahulog ako sa bitag mo kay Hannah tulad mong gusto mo. Magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ang may gawa? No! Sinungaling! Sigaw niya rito. Dinugo siya. Dinugo ang asawa ko pagkatapos ito maglakad ng 1 milya. Halos mabulunan siya sa sakit na bumabalot sa kanya. Pero hindi niya binitawan ng kanyang ama. Bakit? Bakit kailangan mong gawin ang ginawa mo? Yun ba talagang plano mo? Para gawing miserable ang buhay ko sa pagkawala ng paborito mong anak? Sinubukan ko maging mabuting anak. Ginawa ko lahat ng sinabi mo sa akin. Pero kahit isa sa mga ginawa ko hindi magiging sapat, hindi ba? Palagi ako magiging anak na nabuhay, ngunit hindi nagnais. Ako ang lagi may kasalanan sa pagpanaw ni Logan. Mapait niyang sabi. Namilog ang mga mata ng kanyang ama, ngunit hindi ito nagsalita. Sinubukan nitong tanggalin ang mga kamay niyang nakahawak sa kwalyo nito. Ngunit pa sinigpitan niya yon. He is taller and younger and very much angry. Ang limitadong lakas ng kanyang ama ay hindi makakapantay sa kanya. Please, Sebastian. Pakiusap ng kanyang ina. Hindi naman ganyan. Hindi mo kasalanan ng pagpanaw ng kapatid mo. Alam mong hindi ka namin sinisisi. Anak ka namin at mahal ka namin. Paliwanag ng kanyang mommy. You want me to believe that, Mommy? Then maybe you should spend more dinners with me, growing up. Siguro hindi mo na ako dapat ikulong sa pesing library na yon habang nag-aaral, hanggang sa mawalan ako ng malay. O baka dapat inaalagaan mo ako nung may sakit ako, imbis na alagaan mong walang puso mong asawa dito. He turned to his father, who for the very first time, nanatiling walang imik. Sa piling mo, nabubuhay ako ng parusag dahil sa ginawa ko? Hindi ka titigil sa pakikialam sa buhay ko at pagpapahirap sa akin hanggang sa ako'y masira. Ngayon, gawin mo na. I'm done. I'm so done. Sa mismong sandaling to, magbibitiw na ako bilang CEO ng Gold Hotel International sa lalo madaling panahon. He declared, letting his father go after. Napaatras siya ng isang hakbang at pinagmamasdan ng kanyang ina na inaalo ang kanyang ama. Magiging maayos sila. Naisip niya, magiging maayos sila kahit wala ako. Ngayong gabi, pagkatapos kong umalis sa pesimbahay na to, hindi na akong iyong anak. Pahayag niya bago naglakad patungo sa pinto. Sebastian, please! Anang kanyang ina. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sabi ng pamilyar at mataoridad na boses ng kanyang ama. Dahil doon inapatigil siya sa paglalakad at napalingon rito. Iisa lang ang pinili ko sa buhay ko. At yun ay si Amber. At ngayon, panoorin mo akong umalis
At sa wakas ay mamumuhay na ng walang ama na walang pusong gaya mo. Deklara niya bago siya lumabas ng kwarto at hindi na muling lumingon pa.